mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakiti ng Panginoon, at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab." Ang salita ng Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol, inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos, hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan, hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mahalagang katangian ng isang disipulo ay yung pagiging bukas, no? Sa Ingles ang tawag dito ay docility to grace. Dahil nga sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagdasal at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag, no, sa mga may kaloobang tulad ng isang bata." Yung pagpapahayag dun sa mga bata na iyon ay yung docile, no? Docility. Naalala ko yung isang seminarista, no? Naalala ko nung kami pumasok sa seminaryo, ang sinasabi nila kaya daw po nakapasok sa seminaryo hindi dahil sa may matalino o merong pwedeng maialay sa komunidad, kundi bukas ang isip, bukas ang puso, no, unang-una sa Panginoon na nagtatawag
At ikalawa, bukas doon sa daigdig, no, sa presensya ng Diyos sa kapaligiran. Mas maganda na ito kaysa sa isang tao na sarado ang isip, no, hindi mo na makausap ng maayos, makitid, narrow-minded, no, at maaring sinasabi niya, ito na ang daan patungo sa basta aakyat ako ng langit, no, halimbawa na ano na natin to sa ating sarili, na ang paggawa natin ng mga bagay-bagay, halimbawa pagsisimba, no, sumunod sa Ten Commandments, bagamat ito po ay talagang maganda at napaka-importante, meron pa talagang isang factor na talagang kailangan po natin at ito yung pagiging docile o kaya bukas, no, bukas sa presensya ng Diyos. Ang totoo po niyan, ang Diyos po ay hindi naman kasi isang aklat. Ang Diyos ay hindi po konsepto. Siya po ay tunay na Diyos at Panginoon na nagtatawag sa atin. At tayong lahat ay tinatawag niya para sa isang misyon. Yun po ang mundo ng pagiging isang disipulo. Kung sarado na po ang isip natin, maski sa pananaw natin sa Panginoon, ano pang pananaw natin sa mundo, wala na ring kahalagahan ng panalangin, hindi po ba? Kaya mga kapatid, napakahalaga na una-una buksan natin yung sarili natin sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Pwede nating gawin yan sa mundo ng panalangin o kaya sa simpleng contemplation, no? Na isa ring panalangin pero sinisikap na hanapin ang Diyos sa kapaligiran, no? Sa mundo na kanyang nilikha. Tapos sa ikalawa, doon sa panalangin na kinakausap natin ang Diyos. Maaari rin natin buksan yung ating Biblia. Marami po tayong matututunan tungkol sa Panginoon. At ginagamit din po natin yung meditation o kaya pagninilay. Hindi po ba? At syempre, yung pagiging bukas sa presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi meron tayong mga pangyayari sa buhay natin na hindi po naman talaga automatic na black is black and white is white. Kailangan titingnan natin yan sa punto de vista ng Panginoon, na makita natin siya sa ating kapwa, sa mga pangyayari sa ating buhay, no? Kaya napakahalaga po muli ng mundo ng pagiging isang bukas sa Diyos. Hinahanap ang Panginoon sa kapaligiran, hinahanap ang mundo sa kapwa, no, at hinahanap ang Diyos sa sarili, at dahil doon tayo po ay nakakatugon sa pagiging mas mga mabubuting mga disipulo ng Panginoon. Kaya hilingin po natin sa Diyos na panatilihin tayong bukas para nakikita ng ating mga mata ang presensya ng Diyos. Bukas din yung ating tenga, naririnig po natin ang ating Panginoon, at syempre bukas ang ating puso upang magmahal at maglingkod po sa Panginoon sa pamamagitan na rin ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. O Diyos, kinakausap mo kami araw-araw, at sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, tinuturuan mo kaming tumugon sa inyo ng isang uri ng pagtugon na bukas loob at parating nakikinig sa inyong kalooban. Turuan niyo kami na bawat araw ng aming buhay, nananatili kaming bukas upang tanggapin ang inyong grasya, at nawa makatugon din kami sa paglilingkod namin sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.